yung style yan. Yan po mga kaidol, ganun po yung style yan. So kunting-kunti lang po yung play niya. At kagandahan nito mga kaidol, kahit sumubrang pisil mo, hindi siya lalampas kasi tutukod na siya dito sa may taklob. Yan po ang kagandahan dyan, na nakaganto po. Basic lang po ito mga kaidol. So yun, what's up mga ka-idol, ito may panibago na naman tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong XRM 110. So ito po mga ka-idol ay dati pong naka-clutch, tinanggal kasi nagra-running po. Ayan, ito po yung gagawin natin ngayon. Ibabalik po natin sa clutch. Titingnan po natin yung loob kung ano po yung problema, kung bakit nagra-running. Ayan mga ka-idol, so babaklasin natin to, aayusin natin yung clutch nya. Ayan, ipapagawa sa atin, dinala dito at para ayusin natin yung clutch nya. So bago natin umpisa, kung bago pa lang kayo sa aking channel, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel at saka FB page po mga idol. Ito po yung ikakabit nating clutch cable. Ito po yung nabili niya, pambarako po. So gagawa na lang natin ito ng paraan. Pero mas maganda po sana kung pang-export HG3. Yan, maganda po gamitin yun pagka ganitong DIY clutch po. So yan mga idol, tara umpisa na natin to. So ito mga ka-idol, i-drain lang natin yung langis, tapos tanggalin natin tong putres at saka yung tambutso at saka yung kicker. So tanggalin lang natin at drain natin yung langis. Ba, idurog ang gear. Ha? Durog. Aba. Yan mga boss, oh. Durog yung gear. Durog. Rogdo. Dito po nadurog yan, oh, sa may primary gear. Yung isa lang naman po, kala ko yun dun sa may sa oil pump. Buti dito lang, oh, sa may ano lang, primary gear. So kahit wala na rin naman ito mga ka-idol, kasi naka-clutch naman po siya, naka-clutch na naman po siya mga ka-idol. Tatanggalin na lang natin yung dito, yung lining na to ng primary. So tapatanggal na daw sa atin to, at ito tatanggalin na rin natin to. Buti na lang hindi yung gear ng oil pump po yung nabasag. So okay lang yan kahit basag to mga ka-idol, pwede pa yan kasi ano lang naman natin to, ika-clutch naman natin to. Yan, oh, meron na pala itong nakaabang dati. Ito pala yung ginawa nung gumawa. Yan, oh, makikita nyo may kinonvert na dito na clutch, pero babaguhin natin to mga ka-idol. Gagawin natin ng panibago. Yun, baklasin lang natin. Plate. Dalawa na yung balik ko. Dalawang plate. Ito. Matindi. Ba't kaya ano, nilipat ko tayo sa lining, no? So titingnan natin dito kung bakit nagra-running daw pag daw naka-clutch. Baka hindi lang po maganda yung pagka-convert ng clutch, kaya nagra-running.
So ngayon ayusin natin para hindi po siya mag-running, no. So baklasin lang natin. Baklasin na rin natin ito. Tingnan na rin natin yung lining niya. So yan mga boss, naka-clutch spring po siya. Ito po, naka-clutch spring po siya. So siguro kaya siya running kasi mahaba yung spring. Puputulan natin to mga kaidol. Ayan, dito po yung problema kung bakit po nagrararing kahit naka-clutch pa rin po mga kaidol. So itong mga spring na to mahaba, natukod to mga kaidol. Yan, natukod to. Kaya kailangan natin itong putulan kahit tigay-tigay isang ikot. Puputulan po natin ito mga kaidol. So yung lining nya, ayan, puti, no? Bakat ang lining. Hindi nabitaw yung lining, ano, mga kaidol. Kung makikita nyo, hindi po siya nabitaw kasi tukod po yung spring. Hindi siya nagpe-free wheel. Ayun, kung makikita nyo naman, bakat na bakat pa yung lining sa plate, no? Bakat na bakat yung lining sa plate. Ayan, no? Hindi po siya humihiwalay kasi gawa po ng spring, tukod. Kaya kahit anong clutch i-convert dito ay magra-running pa rin kasi ayun nga, bumakat yung lining sa plate. Yan, kitang-kita nyo naman, oh. Bakat na bakat, hindi siya nabitaw, nakatukod siya kasi gawa ng clutch spring, napakatigas niya at tumukod. Wala na siyang play dito, wala siyang gap. Pag naikpitan nyo to, tukod na lahat, kaya tumukod din yung lining. Ito ang problema kung bakit nagra-running. Kahit anong gawin dito, running pa rin talaga to. Kaya kailangan natin putulan yung spring. So ano lang po na natin to mga kaidol, no, bago natin cable niya nabili ay pambarako kasi bitin to, wala na siyang pambili, kaya ito muna. Goods ba? Dito natin papadaanin yan mga kaidol kasi pag dito natin pinadaan to, hindi na po aabot dito, maikli po yung pambarako. Ayan, gagawa na lang natin ng paraan, dito na lang natin papadaanin sa ibabaw. So pwede naman yan itong palta pag nagkapera siya. Ayan, pwede niya pagpaltan to ng pang XG3. Mga idol, shoutout sa mayari. Ayan, gagawa natin ng paraan yan para gumana yung clutch. So ito mga kaidol, tatanggalin na natin tong lining na to, ilalighten na natin. So wala nang laman loob kasi wala na rin naman tong kwenta pagka naka-clutch na po. Ayan, hindi na po ito mapapakinabangan, kaya tatanggalin na po natin to. Ito na lang po yung ikakabit natin. Tanggalin natin itong mga lock. Mga idol, tanggalin natin yan. Tatanggalin na natin itong mga idol para hindi po siya makaikot, no? So subukan natin, hindi na nga siya iikot, testingin lang natin, higpitan. Mga idol, hindi na siya nagre-release. Ayan, makikita nyo,
So sama na rin siya sa bell. Tanggal lang po washer para ito ay nakapix na rito. Yan po gagawin natin. Tinesting lang po natin kung gagana pag tinanggal. Yan. Ito na po mga kaidol yung ating spring, yung clutch spring. Puputulan po natin to. Kasi ito po yung nagka-problema kung bakit nag-running yung ating motor. Ito na po mga kaidol, naputulan na po natin. Yan, tigi-tigis, ang ikot lang po yung pinutol natin. So ikakabit na po natin to. Ito po mga boss, ikabit na po natin tong clutch lining at saka itong mga plate. Ito na po natin ay clutch lining, tapos plate, clutch lining po ulit. Alternate lang po mga kaidol. Tapos kabit na natin itong clutch spring. So ayan mga ka-idol, kung makikita nyo yung spring, kumawang na po sa loob. Ayan o. Yun, may siwang na po siya. Hindi na po tutukod yan. So good sa po to, kakabit na natin ito mga ka-idol. So yung mga ka-idol, so dito nagka-problema tayo dito. Ang gagawin ko po dito ay babaguhin ko na po. Tatanggalin ko na tong flat bar na to nakakabit. So ang gagawin kong style, ganito na lang po siya mga kaidol. Kasi mabibitin po yung ating cable. So yan, pagkabitin po, kailangan nakagayaan na lang po ang posisyon niya. Ayan o. Dati nakagayaan yan. Ngayon igaganto ko na lang yan para umabot talaga yung cable. Yan. Dito na lang po, magwi-welding na lang po tayo dito ng nut. Ayun lang po, nut lang po i-welding natin dito mga kaidol. Tapos itong flat bar na to ay tatanggalin na natin yan. So tara mga kaidol, gawin na natin to. Lagyan natin to ng nut dito, weldingan natin para saktuhan po siya dito mga kaidol. Kasi maliit lang po yung ipapasok natin cable dito. Kaya mga ganun lang po siya mga kaidol. Kailangan ganun lang po siya para ito ay lumabas at humaba-haba pa yung cable na doon para hindi siya mabatak. Yan, ganun naman po mga kaidol ang gagawin ko. Lalagyan ko na lang to ng nut para humaba-haba po yung ating cable, no. So lagyan ko lang po to ng nut mga kaidol. Balikan ko kayo pag lagyan ko na to ng nut. So ito na po mga kaidol, na tabas na po natin yung flat bar dito. Yan. So ngayon ito, ilalagay natin tong nut na to dito. I-spot natin to. So dito sa nut na to, magkaka-converted clutch ka na. Ayan o. Napaka basic lang po nito gawin mga kaidol, kahit kayo kayang-kaya nyo. Ito lang, i-welding nyo lang dito. Nut lang po sa mga Wave 100 tsaka XRM. Yan, goods na po yan. Magkaka-clutch na po kayo dito. So i-spot ko lang po muna to mga kaidol. So ayan mga kaidol, naipitan na natin ng vice grip. Iispatan na po natin to, yung nut. Ayan o, ispatan natin.
So ito po mga kaidol, okay na po, naispatan na natin yung nut. Yan o. So ang gagawin naman natin dyan, babakin naman po natin para may suot po natin yung cable. So babakin ko muna ito mga kaidol, no. So bakin po natin yung lagay ng cable mga kaidol. Ito pong nut. Ito na po mga kaidol, nabak na po natin yung lagayan po ng cable. So ikakabit na po natin to, at tapos may bubutasan pa tayo dito mga kaidol, itong taklob. Ito kailangan natin to putulin, tapos putulin to ibabaw, tapos butasan at lalagyan natin ng thread para hindi po tumagas yung langis. So puputulin ko lang po muna to, no. Tapos ito. So ito po mga kaidol, oh, natabas na po natin, at dito po natabas na rin sa atin sa loob yung taklob. So ngayon bubutasan natin. Ito may tatana ako dito, inanuhan ko ng concrete nail. Dito po natin bubutasan, saktuhan lang po yung bubutas natin dito. Ito. Tapos hahantapan po natin ng 12 mm. So butasan po natin mga kaidol. So yun po mga kaidol, labutasan na po natin. So gagawin po natin dyan, ihahantapan po natin. Para wala po siyang tagas, kasi lalagyan natin to ng thread 12 mm. Suka tayong vice grip. Antapan natin mga kaidol. So yun mga kaidol, may thread na po yan, oh. Makikita nyo po ang thread nyan. Yun, may thread na po yung loob. Ayun, oh. Hindi na po tatagas yung langis dyan. Salpak natin. Kapit po natin tong cable na pambarako. Idol, na ilagay na po natin. Yan, kung makikita nyo, hindi ko po siya sinagad ng labas para po humaba pa po yung cable natin, no? At hindi po siya mabitin kapag kinabit sa handle. Yan, hanggang dyan lang po yung ginawa natin. Tapos ito mga kaidol, ay kabit na natin to. Yan, sinalpak ko na siya. At syempre kailangan natin ipitin to ng vice grip para hindi po matanggal yung cable.
inipit po natin siya para hindi siya bumitaw. Ayan o. Tapos ganyan po yung style niyan. Yan po mga kaidol, ganan po ang style niyan. So konting-konti lang po yung play niya, at kagandahan nito mga kaidol, kahit sumubrang pisil mo, hindi siya lalampas kasi tutukod na siya dito sa may taklob. Ayan po ang kagandahan dyan, na nakaganto po. Basic lang po ito mga kaidol. Tapos ikakabit na po natin siya. Ito po yung ultaw niya sa ibabaw, so saktuhan lang po siya, hindi na tayo magtatabas. Saktuhan lang po siya mga kaidol. Ikabit na po natin to. So yan mga kaidol, kabit na po natin to. Lagay lang po natin yung washer. Tapos ikabit na po natin to mga kaidol. Hindi na po natin na to, yung gear dito, hinayaan na lang po natin na wala, kasi okay lang naman po, kasi ito po ay hindi na po natin papaganahin. So ito pong pinagkakabitan ng lining ay sasama na po yan dito sa bell, kasi tinanggal na po natin yung washer para mangyari sa kanya na pag bintawan mong bigla yung clutch, mamamatay po siya. So ikabit na po natin mga kaidol, at yung bushing. Po mga kaidol, sama na po yung itong housing na to, sama na po dito yung plate na yan. Ito mga kaidol, hindi na natin ito kakabit kasi naka DIY clutch na po siya. Tapos next natin, kabit na po natin yung crankcase. Ito na po siya mga idol, yung ating ginawa. Salpak na po natin. So tutornilyohan po natin ng ilang tornilyo lang po, at testingin po muna natin kung gumagana po yung DIY clutch. So yan po mga boss, naikabit na natin yung cable dito. Tapos nilagyan lang po natin yan siya ng dalawang tornilyo para testingin po natin kung mag-freewheel na po siya. So testingin lang po natin. Ikambyo mo. Yan, nakakambyo na po siya. Pisilin po natin yung clutch kung mag-freewheel na po siya. Pigay mga butol. Yan, nakapiga po siya. Tingnan natin. Ayan, okay na po siya mga kadol. Nag-freewheel na po siya. Oh. Gumagana na po yung ano niya, yung clutch. Yan, nakapiga siya. Tapos nag-freewheel na. Goods na po ito mga kaidol. So ibuuin lang po natin, at para matesting po natin mga kaidol, lagay natin yung ibang tornilyo, tambutso, langis, at saka yung putres. So balikan ko kayo pag buo na po mga kaidol. So ito po mga kaidol, tapos na po nating i-DIY yung clutch ni idol. Yan, i-convert na po natin at nabago na po natin mga kaidol. So ito po mga kaidol, no, sa mga nagtatanong po na pag daw nakagentong tusok, so sana daw po ako ngayon magsasali ng langis, kasi dito ko daw po nilagay yung cable. So ngayon dito po tayo ngayon magsasali ng langis, dito po sa tappet. Ito, tappet cap. So dito po tayo ngayon magsasalin. So pwede po yan kahit po sa 125, kahit sa 10 motor. Basta tayo nakatusok na class na DIY dito sa taklob. So dito na po tayo pwedeng magsalin sa
taklob na puno to sa tapet cup po mga idol. So salinan lang po natin mga idol dito ng langis, no, kasi wala pa tong langis, kakagawa lang. So isalin na po natin dito. So tingnan nyo po mga idol. So baklasin lang po natin to 17mm. Medyo bilog. Tapos kuha tayong impudo. Ayan po. So yung langis po niya yung dati pa rin kasi hindi muna niya pinalitan. Wala pang pamalit. Ayan, dito po tayo magsasalin ng langis. So madali lang naman po dito magsalin. Tapos susubukan na po natin mga idol kung gumagana na po yung ating clutch. So nung una po kasi nito hindi daw po gumagana, nagra-running lang daw po, kaya dinala dito para ibaguhin yung clutch. Subukan po natin. So yan mga boss, testingin na po natin kung gumagana po yung clutch. Tanggalin natin ito. Okay na po mga idol, okay na po yung clutch. Hindi na po siya nagra-running. So gumagana na po yung clutch nya. So ganun lang po yung ginawa natin dito. Binago natin, nilagyan lang po natin ng nut kasi maigsi po yung cable nya. Pag pinalitan po yan, babaguhin po natin yun. So yun lang po mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may natutunan kayo. Bago ang lahat, kung bago pala kayo sa YouTube channel ko, please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi po kayong update sa mga video I upload. So yun lang mga idol, maraming salamat. God bless.